Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, nagsasawa ka na ba na pagsabihan ang ibang tao, ang mga minamahal mo, sa mali na kanilang mga ginagawa? Suko ka na ba diyan sa mga taong naging napakasama, nag-iba ang ugali, hindi na natuto, pabalik-balik na lang sa kanilang mga pagkakasala? Mga kapatid, kahit na magsawa ka, huwag kang sumuko. Huwag kang tumigil. Dahil ginagamit ka ng Diyos para baguhin ang kanilang isip, ang kanilang puso. Hindi naman ikaw ang makakapagbago sa kanila. Tanging ang Diyos lang. Pero kailangan pa rin ng Diyos ang isang instrumento para mapagbalik niya ng loob ang mga taong minamahal niya. Maririnig natin sa ating unang pagbasa si Propeta Jonah na tumanggi sa kanyang misyon. Pero kahit na mabigat ang kanyang loob, siya'y nagpahayag, nangaral sa mga tao ng Ninive, at dahil sa kanyang salita, sila'y nagpakumbaba, sila'y nagbalik loob sa Diyos. Huwag natin mamaliitin ang kayang gawin ng salita ng Diyos. Tayo'y nagpapasalamat dahil naririnig natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating social media, ng internet. Pinagdarasal natin naway ang kanyang salita, ang kanyang grasya, ay mabuting maitanim sa isip at puso ng bawat tao para maging daan ng pagpapabuti ng kanilang buhay. Ngayong araw din pong ito, samahan niyo ako magpasalamat sa Diyos dahil ako po ay 12 years ng pari. It is my 12-year ordination anniversary as a priest. Nihiling ko po ang inyong mga dasal dahil tao din po ako. Minsan ako din ay napapagod. Minsan ako din ay nalulungkot. Minsan ako din ay nagsasawa. Naway, sa pamamagitan ng grasya ng Diyos, pagpatuloy ko po ang aking paglilingkod, ang aking misyon bilang kanyang pari. Sa mga napakaraming pagkakataon na kung saan tayo po ay nakinig sa salita ng Diyos, pero walang epekto sa atin, walang dating sa atin. Sa mga pagkakataon na kung saan ramdam natin kung ano dapat ang ating gawin na mabuti, pero pinili pa rin natin ang masama. Hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo ay makitang karapat-dapat maging katanggap sa kanyang mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan,
Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang iyong sumasambang sambayanan upang ang pagpapakasakit na pusa naming pinagtitiisan ay magdulot ng kabutihan sa aming kalooban. Gawang makapagmalasakit sa aming ugalit asal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi ng Panginoon kay Jonas, "Pumunta ka sa lungsod ng Ninibe at ipahayag mo ang mga pinasasabi ko sa iyo." Nagpunta nga si Jonas sa Ninibe. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng 3 araw kung lalakarin mong pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, "Gugunawin ko ang Ninibe pagkarat ng 40 araw." Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninibe, bumaba siya sa kanyang trono, nagubad ng balabal, nagdamit din siya ng sako at naupo sa habo. At pinasabi niya sa mga taga Ninibe, "Ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang kakain isa man, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako." Taimtim na mananalangin sa Diyos ang bawat isa, pagsisiyan ng lahat ng nagawang nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa parang ito'y mapawi ang galit ng Diyos, magbago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak ng paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamahan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninibe. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap pakumbaba't pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Ako'y kawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumihan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papagharihin. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Hindi mo nanais ang mga paghandog, sa halip sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbaba't pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit. Subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan na nangyari kay Jonas. Kung paano naging isang palatandaan si Jonas sa mga tao ng Ninive, gayon din naman magiging isang palatandaan ng lahing tao ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon, ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Esokristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Kapag naririnig natin ang pangalan ni Jonah, madalas ang pumapasok po sa ating isip ay ang milagro kung paano siya ay nilamon ng balyena. At pagkatapos ng 3 araw, siya'y niluwa nito, pero buhay pa rin siya. Napaka-imposible, hindi po ba? Na mabuhay ka pagkatapos kang kainin ng malaking isda. At kung hindi ka man malunod sa loob ng tiyan ng balyena, napaka-imposible na mabuhay ka ng 3 araw na wala kang pagkain o inumin. Imposible ang nangyari sa propetang si Jonah, pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, ito ay naging posible. Pero kung babasahin niyo pa po ang kwento nitong propeta si Jonah, hindi lang naman ito ang matutuklasan nating milagro. Meron pang isang milagro na hindi alam at minsan hindi napapansin ng mga tao. Meron pang mas malaki, meron pang mas magandang himala na nangyari kung babasahin niyo po ang libro ni Propeta Jonah. Ano po ito? Na nung pumasok daw itong si Jonah sa syudad po ng Ninive, nangaral siya ng 3 araw. At pagkatapos nito, agad-agad daw na nagbago ang mga tao. Hindi po ba nakakabigla ito na sa sobrang laki ng syudad, isang tao lang itong si Jonah. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi, magsisi kayo kung hindi, kayo ay pupuksain ng Diyos. Lahat ng tao magsimula sa pinakamababa, sa alipin, hanggang sa pinakamataas na tao, ang hari, lahat daw sila ay nagbalik ng loob sa Diyos. Ito po yung nakakabilib na milagro sa libro ni Propeta Jonah. Ang himala ng mabilis na pagbabago. Alam po natin na mahirap magbago. Pero posible pala, hindi po ba? Kaya pala na mabilis na magbago, magbalik loob sa Diyos.
lalo pa tayong mamamangha dito sa ating kwento. Kung mauunawaan natin ang pagkatao, ang kultura ng mga taong nakatira sa Ninive. Dahil po, nung unang panahon, kilalang-kilala pong napakasama ng mga taong nakatira dito sa Ninive. Ayon po sa kasaysayan, kapag sinasakop ng mga taga-Ninive ang ibang bansa, pinuputol daw nila yung tenga, yung ilong ng mga kalaban nila. Napaka-immoral po ng kultura ng mga taga-Ninive. Ayon po sa pag-aaral, talamak daw po ang prostitusyon. Pinapayagan po nila ang aborsyon o ang pagpatay sa mga bata. At nag-aalay din po sila ng mga bata sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kilala ang mga sundalo ng mga taga-Ninive sa kanilang brutal na pamamaraan. Tinotorture po nila yung kanilang mga nahuhuling kalaban. At bilang babala sa mga kaaway po nila, ang ginagawa nila, pinuputulan po ng ulo yung mga kalaban nila, yung mga kaaway nila. At gumagawa daw po sila ng bundok na mga patay sa labas ng kanilang syudad. Pero ito naman po ang mabuting balita. Kahit na napaka-brutal nila, kahit na napakasama ng kanilang pag-uugali, sa isang salita lang ng Diyos, agad-agad nagbago sila. Tinanggap nila ang mensahe ng Diyos na walang pag-aalinlangan. Kaya nga po, sabi ni Jesus, kung hindi tayo magbabago, tatayo mula sa hukay ang mga tao ng Ninive at huhusgahan tayo. Kung nga sa mga salita ni Jonah, mabilis nagbalik loob ang mga sobrang samang tao. Diba? Dapat mas mabilis pa tayong magbago kaysa sa kanila. Bakit? Kasi mismong si Kristo na ang nagsasalita. Mismong anak na ng Diyos ang nangungusap sa atin. Kaya nga po, mga kapatid, tandaan niyo po ang mabuting balitang ito. Hindi pa huli ang lahat para magbago ang tao. Kahit na napakasama nito. Huwag kang susuko dahil may milagro ng pagbabago. At yan ay galing sa Diyos. Isipin niyo na po, si Jonah, isang propeta na tumakas sa Diyos, ayaw naman talaga niyang mangaral dito sa mga tao ng Ninive. Naunawaan na natin bakit meron siya pag-aalinlangan. Kasi alam niya, ang mga taong ito sobrang sama. Kasi alam niya na kahit na siya ay magsalita, baka hindi rin naman sila magbago dahil sa kanilang masamang pag-uugali. Napakasama ng loob ng propetang ito. Ang gusto nga niya, hinihiling niya sa Diyos, napatayin na lang ang mga taong ito. Pero kahit na hindi siya perpekto, isipin niyo po ito. Kahit na meron siyang pag-aalinlangan, nagdadalawa ang kanyang isip, bandang huli, sumunod pa rin siya sa Diyos. Nangaral siya at dahil sa kanyang salita, ginamit ito ng Diyos para mapagbago ang sobrang sama ang mga makasalanan na tao. Hindi po tayo ang makakapagpabago ng ibang tao. Tandaan niyo po yan. Ang makakapagpabago ng tao ay ang Diyos lang mismo. Pero, pwede tayong gamitin ng Diyos para sa pagbabago ng ibang tao. Amen? Paano pa kaya kung si Kristo na mismo ang magsasalita at mangangaral? Higit pa ang kanyang salita. Kaya nga dapat agad-agad tayong magbalik loob sa Kanya. Diba? Mas mahal tayo ng Panginoon. Diba? Mas makapangyarihan ang salita Niya. Dahil po dito, darating din ang araw at panahon. Kahit na gaano pa kabaluktot ang buhay ng isang tao, magiging matuwid din yan sa tulong at grasya ng Diyos. Ang tanong, sino ba
ang mga tao ng Ninive sa buhay mo? Sino ba yung mga tao na kung saan sumama na ang loob mo sa kanila? Sino yung mga taong ayaw mo na silang kausapin? Sino yung mga taong ayaw mo na silang pakiusapan na magbago? Yan ba yung asawa mong wala nang pagmamahal sa'yo? Yan ba yung mga anak mo na kung pagsalitaan ka, kala mo kung sino na sila? Yan ba yung mga kapatid mo na walang utang na loob, kahit na tinulungan mo, ikaw pa ang lumilitaw na masama? Yan ba yung katrabaho mo na nagmamagaling at feeling niya kung sino na siya? Kapatid, umasa ka pa rin sa Diyos. Darating din ang araw, mabibigla ka na lang, yung mga taong hindi mo inaasahan na magbabago, sila ay magiging ding mabuti at tapat sa Diyos. Ikaw, kapatid, baka isa ka rin sa mga matitigas ang ulo. Ikaw, baka kamukha ka ng mga taong naging napakasama at lumayo na sa Panginoon. Kaya nga po, kung maririnig nyo ang salita ng Diyos ngayon, huwag nyo pong tigasan ang inyong puso. Higit ang salita ni Jesus kesa sa salita ni Propeta Jonas. Hayaan niyong pumasok ang salita ni Jesus sa inyong isip, sa inyong puso. Mag-ugat sana ang salita ng Diyos sa inyo para maging daan na inyong pagbabago, na inyong pagpapakabuti. Kamuka ng mga tao ng Ninive, naway magsisi tayo, magbalik loob tayo sa Diyos para manumbalik din ang pagpapala ng Panginoon sa ating buhay ngayon at magpakailanman. Amen. Natuklasan ni Jonas na hindi maaring takasan ang Panginoon. Tumawag tayo ngayon sa Diyos, Ama, upang hingin ang biyaya ng pagbabagong buhay at matatag na pagtitiwala sa panawagan ni Kristo na magsisi sa kasalanan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan naway maging puspusan sa kanilang pangangaral ng mensahe ng Diyos tungkol sa pagsisisi sa kasalanan sa mga naghahanap sa Panginoon ng buong puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang panahong ito naway maging pagkakataon ng pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tulad ng mamamayan ng Ninibe, naway itakwil natin ang masasamang gawi at lumapit sa Diyos ng may kababaang loob at pagsisisi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama namin, binigay mo ang simbolo ni Jonas bilang pahiwatig sa pagdating ng iyong anak. Kung paanong simula sa kawalang hanggan ay niloob mo ang kanyang muling pagkabuhay. Isama mo kami sa kanya magpakailanman. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong mga kaloob ay aming inihahain upang aming sambahin ang ngalan mo. Mapagsaluhan nawa namin ito sa pakikinabang bilang tagapagdulot ng iyong walang maliw na kagalingan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapaghiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw ng mong anak, ang pagkamakawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa na manghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, aming Papa, si Florentino, aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maligayang esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Stay with me, remain here with me. Watch and pray. Watch and pray. Stay with me, remain here with me. Watch and pray. Watch and pray. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi mo kami pinagsasawaang pagsaluhin sa iyong banal na piging. Ipagkaloob mong pakinabangan namin ang iyong lakas at buhay na walang maliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Una po, ako ay nagpapasalamat sa napakarami sa inyo na walang sawang sumusuporta, hindi lang po sa ating banal na misa, kundi sa inyong lahat na nananalangin at nagdarasal para sa akin. It means a lot to me that a lot of you are praying for me because being a priest is a difficult vocation. Being a priest has a lot of challenges. And yet, through the grace of God, I am able to overcome these challenges. Dahil din po sa inyo, ako ay namomotivate, na-inspire, na-encourage, lumalakas, nagkakaroon po ako ng pag-asa na pagbutihin ko ang aking misyon, ang aking bukasyon bilang isang lingkod ng Diyos, bilang pari ng Panginoon. Kaya po sa inyong lahat, maraming salamat po sa inyong mga dasal, hindi lang po sa inyong mga walang sawang pagbibigay ng donation sa ating simbahan. Ang inyo pong mga binibigay ay pinantutulong po natin. No? Hindi ko po yan pinag-SM. Alam ko po na pag ako'y binigyan ng Diyos, hindi lang naman po yan para sa akin. Pag po kayo'y nagdo-donate, huwag niyo pong isipin na pinagboborakay ko yan. No? Dahil palagi ko sinasabi, kung narinig niyo naman po, minsan ako'y nangangaral, when you receive a lot, you must increase not your capacity to spend, but when you receive a lot from God, you must increase your capacity to give, to share, and to love. Marami po kayong binibigay sa ating parokya, marami po kayong dinodonate sa akin, pero marami din po akong binibigay at binabahagi sa iba. Dahil po sa inyo, tayo po ay nakakatulong sa mga nag-aaral natin scholars, sa ating pong mga nagpapari, sa ating pong
mga nasa bahay ampunan, sa mga nakakatanda po sa home for the aged. So muli po, maraming salamat po sa grasya na inyong sinashare dito sa ating parokya. My dear friends, always remember that God can make a way to change the hard heart of a person. There is still the miracle of transformation. May milagro, may himala ng pagbabago. Kahit na gaano pa katigas ang ulo ng taong yan, kahit na sabihin mo matigas na ang puso niya, pusong bato na siya, kung nangyari noon sa panahon ni Jonah, pwede pa ring mangyari ngayon. Lalong-lalo na dyan sa mga pinagdarasal mo. Doon sa panahon ni Jonah, napaka-brutal na ng mga taong ito, napakasama ng kanilang kultura, pero sa isang pagkadinig lang nila sa salita ng Diyos, nagbalik loob sila at nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya, huwag kang susuko. Pwede kang mapagod, pero huwag kang susuko na ipagdasal mo, ipanalangin mo, mahalin mo, basbasan mo yung mga taong kailangan na magbago, yung mga taong nabubuhay sa pagkakasala. Ginagamit kang instrumento ng Diyos. Kayo pong lahat na araw-araw na sumasali sa ating banal na misa. Kayo ang mga bagong propeta. Kayong bagong instrumento na ginagamit ng Diyos na mapagbago itong mga taong lumayo na sa Kanya. Kaya nga po, para sa ating assignment ngayon, please, send this Mass to somebody that really needs to change. Padala niyo po yung link nitong misang ito dito sa taong sa tingin niyo ay kailangan ng matauhan, kailangan ng magsisi, kailangan ng magbalik loob sa Diyos. Ang Diyos sa Kanyang grasya, sa Kanyang pamamaraan, makikita niyo na kahit na gaano pa katigas ang puso ng tao, lulusawin niya yan. Gagawin niyang malambot. Gagawa at gagawa ng paraan ng Diyos para ang baluktot na pamumuhay ay maitutuwid niya. Kaya, suko mo sa Diyos. Huwag kang susuko. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.